Maupay nga aga, Sinirangan, Visayas, Tacloban, nga tanan nga naabutan, hiton aton Harampang. Welcome mga kasagayan, hiton Harampang edition, hiton Tacloban City Information Office. Of course, hapanguna hiton aton head, Ma'am Janice Salvacion. Ngan ako iton iyo host, Matt Froilan Manaog Jr. Magkakahampang naton, ito naton mga hagta sa mga opisyal pagkaina. Especially inin arani na iton undas ngan magkakamayadahin selebrasyon hiton kapaskuhan kung ano-ano pang mga importante nga mga dapat naton paghimang rawan ano. Of course adhi Dr. Gloria Enriquez Fabregas iton City Health Office ngan sagadman kanan newly installed Tacloban City Director Police Colonel Noelito Gitigan. Sir, good morning. Ari gyapon Fire Marshal Fire Chief Inspector Anthony Di Paz, sir. May tungod kay nagkamiadan sunog kagabi. Siguro mensahe lang anay, Doktora, Colonel, yan sugad man nga di kan Sir Di Paz, hito naton mga kabuktuan. Maupay nga aga sa aton nga tanan. So, unang-una, magpakilala sa akong kalugarin. Ako si Police Colonel Noelito Hitigan, the newly installed City Director of Tacloban City Police Office. So, before I assume the post, I came from the regional headquarters as the Chief Regional Operations Divisions. So, once again, maupay nga aga sa aton nga tanan. Maupay na adlaw ato na tanan, Pasko na at marami na naman ang magkakaroon ng ating mga tinatawag na mga lechon, ano pa, ang mga talagang ngayon pag-uusapan natin bago magpasko ay yung undas. So, just feel free kung may mga pangutana kayo and we will be here to answer your query. Good morning po everyone. This season is undas and the BFP is already in preparation and in deployment para itong observation natin ng Uplan Kaluluwa. So, natin BFP magiging visible yung mga public cemeteries and nagkakandak na mga inspection ng mga transport terminals, public cemetery and the like, mga public places para ma-ensure natin ang safety, and fire safety and mga occupancies dito. So, any queries also, we are prepared for to answer. Thank you. Of course, kaupod gyapon naton ito naton mga local media, mga kasagabay media din niya Tacloban ngan of course sa Eastern Visayas. Inin siguro unahan ko na kan Sir Di Paz kasi nagkamayada kagabihin sunog. Damon mga nang mamakyana bisan haakon ngani, wala ka ko makakagahatag update pa kasi adi ang data sir hiton Bureau of Fire. Sir, sige daw inin anon update diin ini ngan gaano ba kadako ang sunog kagabi? Good morning everyone. So as per update lang aton fire incident kanina magahon. May naton duha na fire incidents reported which is the Barangay 62B and Barangay 109-A. And Barangay 62B is we have reported na 14 families, 14 houses involved na hinena fire incident. And fortunately, there are no casualties or injuries and fatalities reported. Same Barangay 109-A, wala gyapon reported na casualty, usalayan na household, usalayan na family and affected. So, halos nagkadurungan ang sunog while ongoing an operation nato na Barangay 62B, may natawag liwat para ini na usa na sunog nga Barangay 109-A, which in aton substation, naton fire truck nato substation na BNG, nagre-respond din ito dito sagkahan. So, we have to pull out para maka-respond dito. We are very lucky na we have the participation and cooperation always sa naton mga fire volunteers, which is the Chamber Fire and Chamber Delta and Green Fire Volunteers na nakatun sunogan sagkahan para mas ma-manage natin, mas ma-suppress natin dayon ang fire. So initial na estimated damage
is Sagkan is 750,000 and VNG is 50,000 pesos. Ano daw sir itong mga kausay ni sunog? Mga gintikangan. Yes sir, bisa na mga investigator na on scene, kanina nakapag-update tira ako na they received the information na allegedly gintikangan is Kandila. So we have to also padayon tama ng investigation and we have to follow up this after this interview. Follow kami dito. Upod ko nga niya na ako ng investigation team para gihapon ma-follow up namon ang nahinabo ang scene to conduct also further investigation to have a more clarificatory details. And so ang mga witness na kung pwede naman makuha, ma-invite namon dito office to have their affidavit also. Yeah, thank you. I see. So nga dito na aton mga kasagabay ha media pag raise hands lang kung may da ka mo mapakiana para ma-maximize naton ito naton 1 hour or pwede mag-extend kita iton 1 hour dependit dalagan iton. Sige. Nga di kan Sir Mr. Yol Caorte. Sir, regarding ining Bureau of Fire Protection, malihis sa kinggoti ay pipira nga fire hydrant din hiya syudad hiton Tacloban nga naka-station in different areas ngan pipira nga fire hydrant hiton functioning hapag kaya na kay during mga sunog hit pinakadako nga problema hit aton nag-augment nga different fire stations hiton aton fire hydrant. Pira hiton functional. Pira liwat hitwaray gamit. Ngan anot move hit yung Bureau of Fire Protection regarding hini nga problema. Thank you sir yan imo question. So in coordination hit aton water concessionaire which is the LMWD. We have report na 88 an aton fire hydrants. So ang functioning dida is 67 only. So we napakita 21 na unserviceable which is reported. May nato ni inspection semi-annual which is every 6 months. So in coordination init aton water concessionaire. So sir, at aton pagkikita at serviceability niya, we coordinate with the LMWD kaya raman talaga inito kuan. So hireton nag-install, hireton naghatagin, hireton nag-install ng mga fire hydrants. Ang ginihimo nato na Bureau of Fire Protection is to locate, which is the strategic location na kung hamon side, which is nakikita namon advantage point para mga firefighters. Now, we already submitted this proposal city government and yun, waiting lang kami kung mataganin in action or mataganin pondo. And also, when it comes to fire hydrants, sir, once na makita namon ini which is the kunhain ito amon deemed to be advantage point for a strategic location, we still have to coordinate with the LMWD or the water concessionaire kasi hiramat maaram talaga kunhain itong mga pipeline or water line na mas durdamot kuan kung sa hirat makakapag-advise sa amon. So more on recommendatory lang BFP. So 67 is functional yes, naton. Hiton sir. Di na nakalabay nga pipira katuig, naka-interview gihapon kami, hanta ka Bureau of Fire Protection. How true nga hiton fire hydrant dito mismo may DCR airport. Functional ba? Nga hiton dito may commercial centers naton. Justice Romualdez, Rizal Avenue, nga dito mismo may commercial center. Pero hiton functional, dito hito nga nasabi nga area. Thank you, sir. Any specific details, sir, di ko mahatag mo yan na DCR, di ko mahatag mo detail yan na. At as we observe, ang pinakamakusog yan ng mga fire hydrants na amon nakukuhaan ng tubig is itaadi di atubang dito ng Ace Hospital. Dito bago na fire hydrant and then dito may PNB. PNB, dito sir, Philippine National Bank. Okay, thank you Manoyol Caorte. Yan siguro nga di anay kita liwat kan hepe kasi damo iton mga inin kabugtuan ta nga nasiring hain na hi Colonel Palermo bago
para hiton kasayuran hiton aton mga Taclobanon bago iton aton hepe. Sir ano. So inin hain hi Sir Palermo yan tapos tikang diin ngayon tikang kalbayo gano hi Colonel. Okay, sir, thank you sa nimo pakiana. So, akong ginliwanan, akong classmate si Police Colonel Palermo. Aniya na present assignment, siya designated as the Chief Regional Community Affairs Division Officers. So, PCR kung tawagon pa. So, ato siya na sa regional quarters. Then, ako naman, came from Calbayog City. So, mag-classmate kami ni Colonel Palermo sa academy. Okay. Balita ko sir, kay siyempre bago kang city director bisita ka hiton magkalain-lain ng mga barangay, familiarization nga dihiton Tacloban. Kumusta naman sir iton pira ka simana nga imo baga paglinibot-libot ha syudad? Actually sir, for almost 12 days pa lang ako ngayon sa Tacloban. So, nag-visit kita sa una ko nga gin-visit anato na mga stations, Station 1 in San Jose, Station 2 in sa terminal area din sa Station 3 sa Northern Barangays. So nakita naton kumpara naton dito kapulisan. Then the following day nag-visit ako sa nearby barangays laanay sa Tacloban City Police Office. So ako maladtuan nga para at least makilala ko ang mga barangay officials, barangay captain nga initially apiki sa station. So, the next coming days, mabisit gyapon ako sa ibang mga barangay nga nasa sakupan sa Tacloban City Police Office. Ayan, so familiar mo na sir itong Tacloban yan na. Nag-area study pa sir. PRTV. Yes, good morning, yes, sir. Mapakialam na lang po ako. Kumusta tayo mga preparations for the UNDAS po? Yes, ma'am. Salamat sa inyo pakialam, ma'am. Actually, ma'am, yung preparation natin sa UNDAS, we are already prepared sa deployment ng tao natin. Actually, yung plan natin ng deployment is from October 31 to November 3. So, almost all naka-prepare na yung tao natin i-deploy sa 6 na cemetery natin within Tacloban City. With the coordinations and from other uniform services like Bureau of Fire, we have also the Philippine Coast Guard, the Maritime Police, the Joint Task Group Tacloban of the Philippine Army, and even sa mga force multiplier natin, yung PARDS at saka yung CIA na tutulong din sa ating deployment during the UNDAS. Sir, to follow up lang, ilan pong mga police yung i-deploy po natin and ano po ba yung mga ipinagbabawal sa loob ng mga sementeryo po? Actually, ma'am, yung i-deploy nating police personnel is almost 400 plus. Then, mayroon tayong 200 plus na force multiplier from other agencies and organizations. Then sa mga bibisita sa cemetery, yung mga ipinagbabawal natin, yung mga matutulis na bagay, katulad ng mga kutsilyo, then yung mga inumin na nakakalasing, then pagbabawal din natin yung mga sound systems para naman yung celebration natin ng UNDAS is solemn, yung natin, pag-celebrate. Sir, last na lang today kasi meron pong mga maglilinis, i-allow pa po natin pumasok itong mga bladed weapons like yung mga bolo. Yes, ma'am. As of today, ma'am, i-allow pa natin yan para makapaglinis naman kasi as we all know, yung iba dyan na mga bibisita sa puntod ng mga kanilang yumao is siguro nanggaling pa sa ibang lugar, hindi lang lahat galing Tacloban. So, bigyan natin ng pagkakataon para makapaglinis man sila sa kanilang bibisitahing mga puntod. Thank you po. Thank you, ma'am. Okay, Kuya Jimmy. Okay, thank you, Sir Matt. I would like to address my question to our State Health Officer, Dr. Gloria Fabregas. Suppose, Doc, may mga ambulant vendors around o didat mga sementeryo, ano't regulation naton? Pwede ba magbaligya kay bangin delikado ba itong era panlawas mag-ul-ul durante na pagbisita sa sementeryo? Salamat na imo pangutana, no. Actually, one of our priority is food safety. So, every UNDAS, not only UNDAS, pag may mga ganitong gathering, naka-roaming ang ating mga environmental health officers or yung ating sanitary inspectors. So, kailangan talaga na
safe ang ating mga food, no? Lalo na ngayon na itong diarrhea, na hopefully hindi naman magkakaroon ng mga infectious cases ng mga diarrhea. So, umiikot sila so far for the past na monitor kami, no, kada undas or other, wala namang mga untoward incident as far as kasi aware naman yan sila. Tapos we make sure that they follow the standards of an vending. Hindi naman natin sila pwedeng hindi pabaligya ba, but I think we need to regulate lang. So we are regulating. So we have two teams. One is for the food safety and another is medics. So nakikipagsumpayan kami sa Bureau of Fire and of course sa CDR for the EMT. Di paano nato masisiguro itong food handling ba? Kaya di makita tera food handling kung presentation la. Hindi meron sila dapat talaga na usually yung dapat na nagtitinda doon have gone through our food handler seminar. Kasi every food handler should have a seminar. Amo tong nasa balaod natin. So far naman, pag talagang questionable, inaano namin sila. There is a regulatory function ng ating mga sanitary inspectors. Sana lang follow up, Doc. Sulod ang compound ng sementeryo, pwede ba dito magsalo-salo pang-aon dito? Ano't advice? So, pwede rin nila? Pwede naman. Alam mo naman what is proper and not proper. Pero siyempre, kailangan naman kung walang ibang kasamang alak, di ba? Pangalawa, wala rin kasamang alams na ito na shabu or marijuana or yun yung itong babantayan natin. Kasi sometimes ginagamit din nila ito na opportunity na magsama-sama pero sometimes yung pagsasama-sama na yun, nagiging risky din. Okay, thank you, Doc. Thank you. Okay, thank you gyapon kay Jimmy. Babalikan ko lang itong mga pamakiana ito naton mga kasagabi hamid dyan yan, kay commercial break lang kita. Makaupod gyapon naton yan, Engineer Gary Soriano itong tumiko para nga dihiton mga kakalsadahan kung may mga rerouting or kung ano pa, nga announcement. Okay, standby lang mga kasangkahan, mabalik paan, harampang. Mga angay hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan ka-aprobarihan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong man ordinansa ang kasuguanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban, han paggamit ng plastic bags ngan han polystyrene o styrofoam como packaging materials sugad man han mga kaangayan nga penalidad nga aatubangon han masupak hini. Ang mga establisimento o pakabuhi nga nadadabihan kasuguanan ha ilarom han ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi nga kaparehas han mga ini. Aadi ang mga kasuguanan nga nakapailarom ang ordinansa subay ang Section 5. Diri pagtugot ng mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa nga mga pakabuhihin pamaligya ang paggamit ng plastic bags o sandbags como secondary packaging materials ng mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang gintutugot nga primary and secondary packaging. Para hindi nga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga igintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo nga packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sandbag. Diri pagtugot han nasabi ng mga establisimento han paggamit o paghatag in styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o surudlan ng pagkaon o irimnon. Diri pagtugot han paghatag in single-use plastic ngadto han mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang nga available ang legally compliant alternatives, reusable wares, ng paper boxes, subay hindi tutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ng paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kon fiesta o iba pa nga mga selebrasyon sa syudad. Kumukondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng business permits and licensing division o PPLD na compliant na masunod ang aplikante. Solid waste management o related ordinance orientation, solid waste management pinaaging trash bins na may label na recyclables, biodegradable na non-biodegradable waste materials,
nga nan paggamit ng alternatibo nga packaging materials habugos nga event. Subay naman han Section 6, kung mapahalipay han mga customers nga magdadarahan ira kalugaringon nga reusable bag, pwede magkamayada hin special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini nga green lanes. Suguhan Section 7 ang pagkamayada hin mga eco bags o reusable bags nga baligyahan na sabi nga mga establishmento para han mga pinamalit han mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad nga pag-aatubangon ng masupak han mga kasuguanan ng ordinansa subay han Section 12. Para han mga establishmento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng unom kabulan ng suspensyon and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kaprisuhan ng diri masobra unom kabulan depende han desisyon han korte. Kapagtapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 naging pirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo tinikangan Enero 1, 2024. Balik kita mga kasangkayan, ito naton harampang Tacloban City Information Office. Yan, kaupod na natin yan na, mga kasangkayan, Engineer Gary Soriano, ang aditon Tumiko. Sir Gary, dito natin mga kabugtuan, naka-Facebook Live, namamatig yap iton radyo, magkalinlain nga stasyon iton radyo. Ano't mga announcement hapag kayo na iton Tumiko? Ayan ang undas. With regards sa naton yan na tiarabot na undas, prepared na gihapon kita from 31 to 2. Pwede natin na ma-i-deploy na personnel. Actually, we will be deploying about 48 personnel aton kalsada mismo han gawas sa naton mga sementeryo, anunom na sementeryo, and at the same time 75 personnel what will be deployed gawasan sementeryo. Meaning to say, naton kalsada babantayan lagi hapon naton, particularly mga simbahan, at the same time ang mga floral areas within Tacloban City. Kay damo gyapon ito nga mamaralit, so magkakada gyapon itong traffic congestion ito na area, as well as ito na aton mga mall, damo gyapon mamamalitin pagkaon, dadadon nira nga ito sa sementeryo, and most especially mga terminals, may naton mga deployed personnel. Yesterday, we deployed also signboards wherein hain ba pwede mag-park, hain la pwede mag-load and unload di da sementeryo. Didaliwat aton iban na sementeryo, may na naton mga designated areas wherein two-way ang sementeryo, closed ang sementeryo, ito na kalsada, or may mga diversion kita nabubuhaton. May na naton mga rerouting nabubuhaton, especially nga din na norte kaya din nakasagaran ang mga bag-o na mga sementeryo din sa Tacloban City. Sige, Manayol. Mr. Yul Caorte from PRTV FMR Tacloban. Ang adakan doktora Glo. Doktora hiton na pipira na kaman sa naglabay. Regarding hitong problem hiton aton mga kabugtuan, labi na an igdudulong nira sementeryo aton irahin igugmaon hakinabuhi ang kadaver. Ha El Reposo, ha public cemetery, open pa ba? Lubngan hit an aton public cemetery, ha El Reposo, or diretso na iningad to ha Wasper, ngan ano itong plano itong syudad, di ha public cemetery, ha El Reposo, duha ba nagmamanage hiton aton El Reposo, public cemetery, ha El Reposo, simbahan nga hitong gobyerno, hain hit ka ng gobyerno? Salamat, Yul. Unang-una, hindi na tayo nagpapalibing. Tinabi mo na nga, public cemetery. Sarado na po ang El Reposo. Pero may mga natitira pa tayo dyan na mga cadaver. At unti-unti no, sa ating opisina, marami na po yung kumukuha ng mga permiso para sa transfer of cadaver. 3 po ang nagmamay-ari ng ating El Reposo. Kaya siguro ang babarantay na lang dyan yung private plus the simbahan. So tinignan namin nung una
yung ang tawag dyan, yung blueprint nito. So, hindi naman natin pwedeng anuhan yung mga private. Pero as far as the public cemetery is concerned, hindi na po talaga tayo nagpapalibing. And of course, medyo napupuno na rin yung Basper, but the new cemetery is already on the pipeline sa plano ng ating City Planning Development Office. Pwede natin siguro later tanungin kung ano yun. Kasi gumagawa na. So, at this moment, we are not encouraging anymore, no, na magpalubong dida El Reposo. Follow up ko, Doktora. Dito ha, Basper, may ada pipira nga mga common boxes nga aton ha ginhimo, han city government iton Tacloban. Antikang ha El Reposo, ikakadto ba ha common ha boxes nga bones nga pira ka years nga ikakadto ini ha common nga after ha common baga nakabatilot ako baga puro paresin maghihimo kita mas grave kasi ang patay makakatulong ada ta transfera og sa masitol hiya nga ada na gud permanent nga iya kalulubngan so 10 years pira ka years ngantuhan kanan mga bones. From bones luwat, nga tuluwat hin mas grave. Nga ano hiton legality? Hiton city government, nga dahan tag-iyan mga cadaver, nga pwede diri na magsarit, nga dahan tag-iya, direkta hiton ha syudad, transfer. May daba, memorandum of agreement between an owner and cadaver and the city government ng Tacloban. Unang-una po, meron tayong Presidential Decree 856, the disposition of cadaver. Pangalawa, public cemetery po ito. Ibig sabihin, karugsigno nito, after 10 years, in fact, 5 years nga lang binibigay. After 10 years of yung disposal of the cadaver, of course, for respeto rin sa ating mga patay, inililipat na talaga ito sa common, wala pong mass grave na yung box, no? So, ganun din sa Basper. Kaya nga, we are now reviewing ito na na magkakaroon talaga ng ordinansa kasi po public cemetery pero yung iba parang gumawa na ng mga musuleo dun sa public cemetery. Hayin ka mo nakakita na iba-iba ang kulay ng mga So ito po ay public cemetery. Since matagal naman ito na public cemetery, we have the committee on this to ensure na papagandahin naman natin itong Basper muna at talagang to avoid ito na mga nasa daan na sa halos dami. So, automatic po ito na based on the balaod, kung 10 years na po ito, since public ito, kukuhanin ito at ilalagay dun sa common box. Meron kaming common box doon sa Basper. And yung iba, siyempre, nung nilibing nila 10 years ago, 20 years ago sa El Reposo, baga nag-recon naman, may mga kapas na dinadala nila sa mga private cemetery nila. So, hiton most common, hiton ikakada habon boxes or habon box, ang cadaver coming from Basper. El Reposo and Basper. From El Reposo and Basper. So, pwede na diri magpasabot kung ang mga cadaver nga ada mismo, ha Basper, gimpapasabot pa ba an aton hatag-iyahan ko nga ita-transfer ka mga to. Ha, usang common box, pipira nga cadaver, hiton aad to mismo, ma-fit para iya mga bukog dito. Bones naman ito, gingbubutang namin to isa-isa sa mga putos ba, sa na biodegradable, hopefully, na biodegradable. Tapos, meron ito na mga lista. Ginglilista namin ito, napapasabot ito. And then, actually, maganda yung ating, nung last, I think before the pandemic, nagpanglista na kami nito na we are starting, that's 2020, no? Nagtikang na kami na pag-transfer ito na cadaver. So, pananglitan, hindi naman natin mapipigilan ang namamatay. Kaya, dapat talaga, pinaplano rin ito, no? Hindi lang pinaplano ang panganganak, pati rin ang pagkamatay, pinaplano rin ito. Kasi nga, there are, that's why, nagkakaroon tayo ng mga challenges na bisan diin na lang inililibing. Tapos ngayon, hopefully magaging na rin yung ating mga kapatid na mga Muslim. Iba rin gihap ang kanilang way of burying the So, on the side of the Basper, nandun lang sila. Pero, kailangan meron din tayong magandang libingan para sa kanila. Okay. Na, baton na Mano Yul. Kaki 5, Roger Tilana.
Good morning, Kagipay Roger Tilana. Ang akong question is to Engineer Soriano. With regards ito na traffic, hangin itong mga detour, hangin itong mga one-way nga nag-implement itong one-way, hangin nga mga lugar, ano nga mga street? Aton mag-implement kita hinan one-way is andidahan aton nga ni Basper Maharlika Road. Ang pagsulod dida, ito na para Basper. So, makakasulod diya, one way heading towards Holy Cross, nga tuhan atong Tacloban New Public Cemetery. Pero ang tigawas ito dida na area, ang Basper Salvacion Road, i-divert na namon ang tatanan na 4 wheels, light vehicles only 4 wheels, nga di nahan bag-o na giniinayad pag ito na kalsada, naghangyo lang kitahan aton DPWH to reopen it again, para lahinin na aton yan activity, celebration na undas. So ada maagi, gawas na nga diha bypass road. Para naton ma-decongest, ang aton actual plan is to decongest the Diit Maharlika Highway. Kaya amo ito hiyaan matraffic, lalo na kung sugadhinin na mga selebrasyon. So magawas tanan nga diha may bypass road, ang tika nga Holy Cross, ang tika nga Salvacion. Then, mamumutang kami mga exit, may mga prepare na kami na exit na mga tarpaulin. So, exit ito, number 1, andiyan circumferential mismo Igbaulan Blessed Sacrament, o sa na-exit, kung malusa diya, balik nga diya Maharlika, or, most probably, papadiritso naton, tikad tunahan, ngadto ha Abukay Gym, tikad tunahan, no? Para diri, ma-decongest naton ang main road na Maharlika kay, please take note, adian EBRMC, there are ambulances na naagi permanente dida, so we really have to decongest that area. So, dito nga bypass road is entrance exit? An aton naman bypass road will be an entrance and exits incoming out and outgoing tikad to Basper Tigbaw. An aton naman din Tigbaw Maharlika na road, andi na nganin may datidakanan Coca-Cola distributor, one way la tikad to sulod, but we will only allow 3-wheel vehicles, and particularly an aton public utility vehicles na na-standby nga nila tiskina, amulan makakabalik kay to ferry also itong mga wariliwat mga service vehicle para nga to sulod. Mga ano nga pizza in i-implement? We will start implementing on November 1 and 2, but at 31 may deployment na kita aton personnel ito ng mga area. Okay. May nabahin mga oras nga i-implement niya? We will be implementing it from 6 in the morning until 10 in the evening. Okay. Kaya nga ito na gabi gihapon, mas lalo na't gabi damot napakadto tungod manggod na diri mapasunaan panahon, mas damo palugod ang gabi comparehan aga ang volume. Didi naman na El Reposo, ano itaton traffic scheme kapag bubuhatan? Di na naman na El Reposo, we will totally close temporarily for just 1 and 2. Ito na El Reposo. Antikang dito may utap, kutob nga di may El Reposo Real. We will also be manning PNPA, Tumeco personnel, as well as other group. Ito na area, may naton tent sa front, may naton tent sa likod. So, may daliwat naton tent habot nga, kay pan-frisking liwatan on the side of the PNP. But with regards to Tumeco naton activity, may naton half front, may naton halikod. And then, tikad to na madaraw ito na area, magbabaktas la po. Para diliwat kuan sulod, diliwat magma-traffic, diri maghuruot. Puro lang ito nagbabaktas. Itong real is two-way, ha? An una, one way to an una, natong gimbubuhat. Pero tikang han, nagkaada na hin pagbali ng mga kuandida, ang mga iba na patay, ito na it was observed last year, diri na hiya mahuot ang real. But we have also designated parking on that area. One side parking only on the side of Han Cemetery. On the other side, diri kami nagpapapark ang kaliyo na side. So two-way naghihapon ito iriya. Unlike before, 2 years ago, ato namon din papaagi Esperas Avenue or Magallanes, and incoming to Tacloban City, to downtown area, and outgoing El Reposo. This time, it will be two-way, and we will also be manning that area. May Tumeco kita na para diri magma-traffic.
Thank you. And pwede mag-usap mga question to Go ahead. PNP naman nga side, Colonel Gitigan. Usually kasi itong pag-istriktohan liquor, liquor ban sa naton is usually gina-implement lang din itong mga public cemetery, but the private is gina-allowed as nababatasan na ini. Yan na as a new chief o PNP director, city director, ano ito ni mo take ni? Inin pati ba itong mga private? Because private, add to mga prominent families, gina-allowed, nag-iignom dito sulod because private ni may musileo, but itong public, di rin gina-allowed. Ano ito mo take? Actually, sir, with regard sa undas, dapat wala kita piliyon nga balaod. Kung nag-implement natin usa nga balaod, tanan natin nag-implement. So, whether it is public or private, kung bawal, i-implement na bawal. Anyway, sir, advisean natin na natin mga igdidipli mga pulis nga amin yan mga butang nga aton igbabawal once na bumisit sila sa mga cemetery. Okay, follow up last. Bawal magdala ng liquor sa loob. Yes, pero may pumapasok ng mga lasing. Anong take nyo? Siguro, sir, yung papasok na lasing, sir, ano na lang natin sa pulis natin na i-guide na lang. O kaya, kung medyo iba na yung ano niya, wag na nating papasukin. Mayroon pa mang ibang tao tayo doon, sir, na mag-asikaso aside sa mga pulis natin na nakaman sa mga pads. So, meron tayong ibang grupo ng pulis na magre-render ng duty in case may ganong mga insidente na mangyari. Thank you. Thank you, sir. Okay. So, klaro ato. Ka Roger. Para itong mga mapagat to sa sementeryo. Habot nga dito na PRTV may... Okay, wari naman iba. Tawadi VL. Sir, labi na PNP. Ano itong tugon naton nga dahiton mga motorista nga bit-bit ni rahiton irap mga private vehicles in going to cemetery? Ano iton tugon nimo nga dihan mga private vehicles nga diri makawatan, or ano iton assurance hiton Philippine National Police nga diha amon nya may mga vehikulo nga igpa-park namon pira ka meters away from the cemetery nga diri aabrihan, nga diri kakawatan, may daba mga civilian personnel coming from PNP Tacloban nga magmo-monitor hit among mga different vehicles nga nakaparada pira ka meters away from the public cemetery. Yes, sir. Salamat, sir, nimo pakiana, sir. With regards to that question, sir, magdi-deploy tayo ng mga plainclothes personnel natin, lalo na yung mga mga intelligence personnel, para sila yung mag-monitor dyan sa area. So aside sa deployment natin ng uniform personnel, mayroon tayong mga plainclothes personnel na i-deploy sa area, sa lahat ng cemetery, sir, para mag-monitor sa ganung mga bagay, sir. Hitugon niyo, sir, liwat, kay may da mga news item coming from the national TV station nga may ada mga modus nga ginhihimo iton atong pipira nga mga kabugtoan. Ini nga puro pangadi nga sugad-sugad hiton pagsukot nera in mahal. Bisan hinuha iyo, sir, kung hinuit makabaton. Ano hiton aton advices? Ini nga nanyangadi nga kaluuyan ang karag ni kunala. So, may ada ba rate or ano iton aton assurance nga ini in legal good ini nga makakapangadto hit akong kalag nga talangit. Kay bagin mga bugos sila iniliwat nga aton mga puro pangadi. Baga iyo baga advice na bala nga mamili ka mo nga dalot hat tumiko during hiton November 1 to 2 an aton mga MCH vehicles makaka-traverse, makakasulsog bahira para ini nga special occasion han mga national highways.
again, pag-abot sa national road, national highways, ipapatuman ko lagi hapon nato na angin balaod na ginpapatuman ng LTO as well as han aton ordinansan lokal ng Tacloban City. Pag hindi diri pwede umagi han national road. Again, ginpapasabot lang naton daanan MCH na again bawal kamo han national road. So makakaagi la kita kung aton destinasyon kung hain kita nagpapakabuhi nga diha downtown area na okay kamo diha norte, makakaagi kamo pero kung dili pasayeros kamo, we will educate you pero kung diri good niyo madadara, we will issue a notice of violation against the EU. Inbabawal gud naton national road. May daman kita four-wheel vehicles na public utility vehicle na amot ang ipagsakyan. So ito liwat na mga tricycle, diri man nito ira allowed kay they are just moving slower than iton aton four-wheel vehicles, aton lanay tuoron iton ginpapatuman iton balaod. Okay, dugtungan ko ito sir kay last day yan na iton safety seminar para iton mga PUJ, MCH operator ngan driver. Inin magkakamay-adan celebration iton undas. So what if wala hiya magag-seminar? Inin allowed ba magbiyahe or ano niyo mga plano pa iton i-extend ba ito kung may dapat waray magag-seminar? Again, the road safety seminar is an awareness also para aton mga motorista na mabaro kung ano iton mga balaod na kabag-uhan na ginpapatuman ng siyudad ng Tacloban. Usaliwat ini na paagi na requirement han aton Business Permit and Licensing Office pagkukuhahin pag-renewan ira business permit. Now, diri man masiring na pagwari ka pa naka-seminar, diri ka makakapag-motor o di ka makakapagpakabuhi. Pero, kung sa inihan na requirement, han paglukatan aton business permit for next year, so kung ano ang patuman han aton Business Permit and Licensing Office na kutob la 31, so there will be no more extension. So dapat untad, you have to take advantage of our daily seminar. Imagine ka, morning and afternoon, aton ginsasakripisyo nito na seminar dito. Ato kami permito dito. We are always present. So dapat siguro, kung kamo hapdelan iyo gisusudlan kami, whole day kami nasulod dito ng seminar. So sana, you have to take that advantage na ginhatag aton hankuan, Siyudad ng Tacloban. Again, no more extension with regards to the road safety seminar. Thank you. Okay, adi pa Sir Jay. Jay Barayon, PRTV FMR. Itakon pakyan nga diha PNP nga likewise gihapon nga diha BFP. Diha police, sir, maram na kita sugal ng mga higayon iton undas inin kinuha gihapon ini nga mga higayon iton mga kawatan, di ba? Iti ba niya ngalimtan pagsasarar tirapan ni Malay tungod bago duro ka excited iton kada pamilya nga napakadtuha sementeryo inin ano na mihatag nga piece of advice para nga iton mga tagbalay ngan likewise gihapon nga diha BFP kay maramaliwat kita nga usahay ditan malilikay at mga malasin mga sunog-sunog ano gihapon ito mihatag nga advice nga tuhin mga tag-iya, sir. Salamat, sir. On our side sa PNP, so ang ma-advise ko lang sa naton mga tagbalay, in case lumakat sira going to cemetery, so dapat diri nira tagan opportunity ang mga ibaan intention. So dapat i-secure nira balay, ilak, then kung ano dapat nira nga itago nga mga butang, i-safety nira. Then usap pa dida nga naging experience ko sa ibang mga assignment ko. Diri basta-basta mag-post lalo na sa social media na magpo-post, magla-live na going to cemetery kami. So sini, no nakikita nga magmo-move sira, waray mahibibili nga tao sa nirapan ni Malay. So dapat iwasan ito naton nga nasa sabdan kung naton lakat nga nakikita nga ini nga pamilya waray tao, malakat. So yan, nagiging opportunity. So yun lang ang advice ko sa PNP side. Thank you, sir. Ganyan naman BFP. Thank you, sir, for the question.
On the side of the BFP, we would like to advise and remind ang aton mga public, labi na mga katuito na ma-observe ni na pagbisita mga sementeryo. Usually, mababayaan ng mga balay. Major cause of fire is the kitchen fire and the electrical fire. So, pag the kitchen fire, make sure kumida natin mga LPG. Sarado natin ng mga tangke na para diri maka-cause itong fire. And also, kumida natin mga appliances na nagpakasaksak, please do it to unplug. Maiba na lang natin aton occurrence of fire aton pagiging responsible. So responsibility talaga hapon naton while kita nagawas or mabaya iton balay, keep it safe natin na iton maging conscious kita na maging fire safe lagi hapon. So ito parong iton LPG as a major cause of fire and also ito ng mga electrical ang appliances na naka-plug, i-unplug natin bago bumaya balay. Yan po, sir. Okay. Last na lang, adilig hapon hay mo, sir. May update na po ba kita about duha nga sunog nga natabo kagabi? Tapos na? Oh, sorry. Sige. Ni pagkanin naman ngayon. Okay. Anyway. Okay, sige. Thank you so much po. Ito natin mga taga-media. May na pa ngayon, Kuya Jimmy ba? Tumiko, sir, may designated parking area ba? Kita dito. Ang mga sementeryo? Ang kakulop, nagkaada kaming deployment ang aton mga signboards na kunain ang aton designated parking, designated loading and unloading areas only, para naman diri magkaadahin congestion hiton area di dahiton sementeryo mismo, particularly ito National Highway. Kinbutangan naton hiran mga signboards. So, aside from the signboard, we will be manning Tomeco personnel also na magkakadang traffic direction and control. Itong flow of traffic. Labot lang aton Tomeco na nagta-traffic, hatbut nga may dalot naton Tomeco na naka-assign haligid kunain ma-parking lanen maglo-load unload an ira pasahero. Yeah, usa na kan Tacloban Police Colonel Hitigan, sir. I-implement ba naton iton, di ba? Kumakad tumayada inin pisaw, iba violation ng batas pambansa bilang 6, mala prohibita, good faith is not defense. Yes, sir. We will implement, sir, pag nakita nating mayroon silang mga dalang bladed weapon na hindi naman intended doon sa paglilinis ng kanilang mga puntod. Thank you po. Okay. Thank you so much po. Ito naton mga kasagabay, hamidya, no? Waray na pakiana. Siguro, iton waray namon mapakiana nga inin gusto niyo ipaabot nga dito naton mga kabugtuan. Sir, ma'am, doktora. And of course, ito iyo mensahe nga dito naton mga kababayan. Ladies first. Unang-una, no, kung tayo po ay bibisita sa Undas, alamin natin yung ating mga handa bang ating kaya we are not encouraging mga vulnerable na group. Unang-una, yung baby. Kung pwede po, ayaw na natin ito dalhin hiraha sementeryo. Pangalawa, yung burod na malapit ng mga anak, no? Ayaw na rin po. Tapos ito na may mga hypertension, hindi naman natin pwede naman tayong manalangin sa ating mga balay kaysa tayo sa prone. Tapos kung tignan natin, obserbahan natin yung mga weather, kung talagang nagwawaran sa ating mga senior citizen. At gusto ko nang kunin ang panahon na ito na bukas ang ating Tacloban City Hospital 24/7 at libre ang ating mga laboratorio sa ating mga senior, financially incapacitated. Bisang kamo ay nagtatrabaho pero kulang pa, we are encouraging you kasi dapat may periodic health exam na tayo para napaplano natin yung ating mga lawas. And of course, pag indigent, sigurado naman po na libre tayo, libre ang panganak, libre ang konsulta, at araw-araw na rin po ang ating animal bite treatment para po hindi na tayo naliligaw-ligaw kung saan tayo pupunta. At alalahanin natin, health is wealth. Thank you, Doktora. Colonel. Para sa PNP, ang masisiring ko lang sa naton mga mamirisita sa aton mga sementeryo, sundon lang naton kung anoan dapat sundon nga mga i-implement naton nga mga patakaran para maging maayos ang aton celebration sa naton Undas. So, ako gyapon nanawagan sa naton mga katawhan nga buligan naton kapulisan pag-celebrate sini nga aton Undas nga unta waray may tabo nga mga insidente kay ini nga tanan diri lang ni mahimusan PNP, fire, si ma'am sa health, si sir sa Tomeco kun maray gyapon suportahan aton katawhan sa community Santa Tacloban. So once again maupay nga aga sa aton nga tanan.
Engineer. Good morning. As a final message also, we would like, first of all, I would like to take this opportunity to pasalamat sir han time, ma'am, han tagan niyo opportunity kami para makapag hatag hapon yung mga message and reminders. And I would like also to stress out that the BFP, aton mga Taclobanon na bombero is operational to 24/7. Adi kami para magresponde in any times of eventualities, calamities, firefighting, EMS na mga responde. Adi po kahit aton kabomberohan. 24/7. We are maximizing our minimum assets, pero diri kami nagkukulang hiton amon passion to serve. And when it comes to yan na amon uplan kaluluwa, makikita niyo aton mga kabomberohan visible ang mga public cemeteries and any public places para mahatag namon serbisyo. And to remind also the public na sana bago kang gumawa sa niyo mga panimalay, kung i-observe ini na pagkato mga sementeryo, kanina namon gen stress out na maiwasan natin in na kitchen fire and electrical fire, labi na mga residential houses. And we observe also that direla iton Marso iton fire prevention month dapat adlaw-adlaw. Every day is a fire prevention day. And let's ikada naton sa puso na iton fire safety consciousness para maiwasan naton iton mga destruction na sunog. Damo na salamat. Thank you, sir. Sir Gary. Message naton haton mga makadtuhiton sementeryo lalo na an mamimisita nga ton ira mga patayan, no? Number 1, with regards sa kalsada, if you're using a vehicle, number 1, hinay-hinay gud kamo pag-drive. Di rin naton nagdadagmit liwat kita ng bayan kamo madisgrasya. Number 2, nagmaman kami at traffic along the road. Aside from observing iton aton November 1 and 2, ada kami dida magpe-perform it amon trabaho. Magbabantay gihapon kami hiton number 1 mga unregistered vehicle. Kay iba ito magamitin iban unregistered vehicle. Iwasan ito niyo paggamit ito para wala kayo violation. Number 2, you bring your license when driving a vehicle. Okay, hinahinagap ka mo pag-drive. License ha. And third, if you are using a single motorcycle, see to it na wala ka mong violation kinbubuhat, like for example, overloading, diri nag-helmet, damo iton amon apprehend last year dito hadiit together with PNP. Ani ba pagod nagpakainom, we will apprehend. Kaya no, this is prevention also na magadto mga disgrasya kamo tapos ordingan ni makato kamo ha sementeryo na mga hubog na magkanghimo kamo samok. Ipe-prevent ito namon, papaulion kamo namon, pero magpirit nga ni kamo, then mapipiritan gihapon kami mag-take in action liwat na tikitan kamo or i-impound naton iyong motor. Damo na salamat. Ayan, so amiton mga kasangkayan, iton nagbugos iton aton harampang, yana nga adlaw iton pizza 30 han Oktubre. Salamat iton aton mga bisita, no? Of course nga di kay Dr. Gloria Fabregas. Thank you, Doc. Yan sugad man kasangkayan iton newly installed City Director Police Colonel Noelito Hitigan. Salamat, Colonel. Yan, syempre, mga kasangkayan, iton head, iton tumiko, Engineer Gary Soriano. Thank you so much, Sir Gary. Yan, sagad man, City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Anthony D. Passer. Thank you so much. Ngan, ito naton bugos na puwersahan, City Information Office. Of course, salamat kita. Ngadi iton aton head, Ma'am Janice Salvacion. Thank you, Ma'am. And the rest of the City Information Office staff ngan aton mga kasagabay ha media. Ayan, of course, Tigingay, thank you Tigingay. Yan Sir Jeron Punpirada, tanan nga kasagabay ta media, di ko na lang siguro tagusa-usahan. Paki-follow lang po, paki-share iton official Facebook account iton Tacloban City Information Office. Hasta sunod nga higayon, ako naman Matt Froilan Manaog Jr. Damong salamat. Good morning.